Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. At magandang araw po sa atin. It's a joy for me to see you ngayon pong araw na ito. It's Good Friday. Tawag po ng maraming tao. But for me, it's Great Friday. Kasi dakila po ang ginawa ng Panginoong Diyos doon sa krus pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Hindi lamang po ito mabuti. Ito po ay dakila. Amen. Do you believe it, church? At sa araw pong ito, tayo po ay as we commemorate at the same time, we will also celebrate the goodness of Abba. Dahil po, ito po para sa akin ang pinaka masidhi katuparan ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Hindi lamang po niya binigay sa atin ang ating Panginoong Jesus sa pamagitan ng kanyang kapanganakan na atin pong pinagdiriwang tuwing Disyembre, pero mas mainam po na atin pong maunawaan, atin pong isinasagwa sa linggong ito ang kanyang pagdurusa, kamatayan, and of course on Sunday, atin naman pong ipagdiriwang ang kanyang muling pagkabuhay dahil hindi po nanatiling patay ang Panginoong Jesus. Because after 3 days, God raised Him from the dead. Kaya po tayo bilang mga mananampalataya, would you believe, according to Romans chapter 4, verse 25, tayo po ay pinaging matuwid ng Diyos sa kanyang harapan. Kaya bilang mga mananampalataya, huwag niyo pong ituturing ang inyong mga sarili bilang mga makasalanan. Gaya po nung pinaalala sa ating kanina ni Brother Joel, you are no longer a sinner, but you are the righteousness of God in Christ. Hindi po kayo righteous on your own, but we are the righteousness of God in Christ Jesus. So yung atin pong katwiran na napasa atin, hindi po ito bunga ng ating mga ginawa o mga ginagawa. Ito po ay dahil ito po ay binigay sa atin bilang kaloob ng ating Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen. At ngayon po araw na ito ay atin pong pagsasaluhan habang ang buong mundo po gaya na sinabi ko kanina, kino-commemorate po araw na ito bilang Good Friday. But for me, it's not just good, but it's Great Friday. Kasi dakila po ang ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Do you believe it, church? Amen? At mamaya pa pagyayamanin natin. Bakit nga ba Great Friday? Because the great exchange happened at the cross. Mamaya pagyayamanin po natin. At sinasabi niyong divine exchange that took place at the cross. Mamaya po pagyayamanin natin. At yan po ang talagang marapat po nating maunawaan ng sa gayon ay pasalamatan natin sa Diyos ang kanyang mga ginawa sa pamagitan ng ating Panginoon. But as we move on, tayo po muna yung manalangin. Abba, we thank you so much for bringing us in your house kung saan, Panginoon, ay amin pong pagsasaluhan ang yaman ng iyong pagmamahal sa amin. Habang amin pong binabalikan at patuloy na inaangkin at nilalasap ang yaman ng iyong pag-ibig at pagmamahal na iyong pong pinatunayan doon sa krus ng Kalbaryo. O Diyos, patuloy mong buksan na aming mga kaluluwa para tumanggap ng salita mula sa inyo. At gamitin niyo po ang inyong lingkod para akin pong tuwirang mailahad at maipahayag ng malinaw ang iyong mensahe ng sa gayon ay patuloy po kami mamangha at mapalaya mula po sa iyong nananaganang biyaya. Ngayon din, Panginoon, abutin mo ang bawat isa ng iyong mensahe. At nang sa gayon, Panginoon, ay patuloy po, Panginoon, ang aming mga puso sa pagpupuri at pagsamba sa iyong ngalan, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. So muli po, church, ngayon po, even though we are commemorating itong Holy Week and we have this special Holy Week service, ay pwede po tayong ngumiti at ngitian niyo po yung mga katabi. Dahil nakasanayan na natin mga Pilipino, pag sumasapit na mahal na araw, para bang lagi tayong malungkot. Hindi po tayo malungkot, ha? Masaya tayo, mga kapatid. Bagaman alam po natin na sa mga panahong ito ay nagninilay-nilay tayo. Pero pag ang isang mananampalataya, pag nagninilay-nilay, may word na nilay, sa English ay nagme-meditate, binabalikan natin ang mga kabutihan sa atin ng Diyos. Napapangiti tayo, hindi tayo nalulungkot, hindi tipong di ba pag naaalala natin yung mga masasamang karanasan natin, nalulungkot tayo. Pero pag binabalikan natin ang kabutihan ng Diyos, yung sa tamang konteksto, mapapangiti po kayo talaga. Isipin nyo na mahal na mahal kayo ng Diyos. Di ba mapapangiti kayo? Amen, church? Naalala ko po, balikan ko lang ang aking masayang alaala nung
Kasi nung ako po ay umaakit ng ligaw sa aking ex-GF na ngayon po ay may bahay ko na, yung kanyang best friend, bagaman medyo pinatagal akong pinagligaw nitong aking asawa na ngayon, medyo nakatanggap ako ng good news. Parang, yung pala, medyo may tibok din ang puso para sa akin. Aba, talaga naman walang panahon kahit nakasakay ako sa jeep, napapa-smile akong ganun. Pag naaalala ko. Di ba ganun din po tayo? At mainam po na meron din po tayong ganitong kaisipan na kahit po sa gitna ng mga krisis at problema na atin pong kinakaharap, meron pong isang Diyos na hindi po napapawi at nagmamaliw ang kanyang pagmamahal sa atin. At dahil mahal ka ng Diyos, ang pangako niya sa atin, He will never leave you nor forsake you. At totoo po yun, hindi tayo iniwan ng Diyos. Ang totoo, iniiwan natin ng Diyos, pero kailanman hindi po tayo iniwan ng Diyos. Bottom line, because He is so in love with you. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, God is so in love with you. Sa mga nanonood po sa atin online, lagay niyo po sa ating comment section, God is so in love with me. Amen. Pag-gising ko sa umaga, sinasabi ko yon. God is so in love with me. Aba, sabi ko sa Aba, thank you. Sobrang mahal na mahal mo. Hindi mo ako pinabayaan magdamag. Na-enjoy ko yung tulog ko. At gaya ng sinabi ni Brother Joel kanina, despite sa mga krisis, despite sa mahal ng gasolina, o presyo ng mga petrolyong available ngayon, pero kapag kayo po'y nakakapagpakrudo at nakakapagpagasolina, walang dahilan para hindi po tayo ngumiti. Una, meron kang sasakyan. Pangalawa, kung wala kang sasakyan, paglalagyan ng krudo at gasolina mo, pero po natin, ang biyaya ng Diyos talagang walang dahilan para tayo po ay malungkot at hindi magpasalamat sa Diyos. Amen, church? Kayo po ba ay blessed na? So pwede ko na tapusin yung message. Hindi. Marami tayong pag-uusapan today. And of course, we would like to welcome yung ating mga bisita, mga kasama natin online. Thank you for joining us at masaya po kami na kayo po ay kasama namin ngayong Great Friday. Amen and amen. Ang ating po pag-uusapan ay binigyan ko ng title na The Bronze Serpent. Ang tansong serpente o ahas. The bronze serpent, pag-uusapan po natin. And our question for today is this. What does the bronze serpent on a pole represent? So, importante po maintindihan natin ito. At ano kinalaman nito, Pastor, sa ating pagbabalik tanaw, sa mga pagdurusa, kamatayan ng ating Panginoong Jesus? Because on Sunday, atin naman pong isa-celebrate ang kanyang pagkabuhay na maguli. Amen and amen. And of course, I would like to invite once again sa ating mga kaibigan, kung kayo po'y bago sa church at sa mga nanonood sa atin online, please, pakitangkilik po yung ating music video. Babalikan mo ako. It's already available on YouTube. At ito rin po ay mapapanood na rin sa ating YouTube channel. Solution Worship YouTube channel. At salamat po dahil marami nang naaabot itong ating music video. Babalikan mo ako. Now, pag-usapan po natin ang kabutihan sa atin ng Diyos. Unahin natin ito. Familiar po kayo sa 7 huling wika, di ba? Ilan po yung 7 huling wika? Kuya Nep. Galing, bihira po nakakaalam niyan. So yung huling 7 wika, 7. Alam niyo po ba, yung ika-6 sa huling 7 wika, alam niyo yung ika-6? It is finished. Amen? Sa Tagalog, naganap na. But in Hebrew, finished, yun ang original. Isang salita lang. Finished. Hindi po sinabi ni Jesus na it is almost finished, but it's finished. Or tetelestai. Or sa wikang Tagalog, naganap na. Sa Hebreo, kala. Or kula. Parang kinula tayo, no? Kala. Pinaputi tayo mula sa ating mga kasalanan, tayong mga nanampalataya sa ating Panginoon. Now, bakit po kaya itong finish or it is finished or tetelestai, ika-6 sa huling 7 wika na ating Panginoong Jesus sa krus? Alam niyo kung bakit? Bakit it is finished? Dahil tinapos na po ng Panginoon ang kapaguran ng mga tao. Praise God! Dahil in the old law-keeping covenant, when it was given exclusively to the Jewish people, ang old law-keeping covenant po is based on man's performance.
Sabi po ng Deuteronomy 11 verse 27, kapag sila po ay nakasunod perfectly, God will bless them. But the sad part is, sabi ng Deuteronomy 11 verse 28, pag kayo po ay hindi nakasunod and you missed one, sabi po ng James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, that person is guilty of all. So, kung ikaw ay guilty, may kaakibat po itong sumpa ng kautusan. So, lahat po ng mga taong hindi nakasunod perfectly sa kautusan, meron pong tinatawag na sumpa ng kautusan na kanya pong maranasan sa buhay. At pag sumpa, hindi po maganda yun. So, nasusundan niyo po? So, ngayon sa krus, yung ika-6 na salita ng Panginoong Jesus, naganap na. Ano ibig sabihin naganap na? Naganap na, wala nang dapat pang gawin ng tao, siya ay niligtas na kung siya ay mananampalataya kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So wala tayong iniambag. Ang atin lamang pong ginawa, tayo ay naniwala at tinanggap ang mayamang kaloob na ito ng kaligtasan sa pamagitan ng kanyang biyaya. Kaya pala, naganap na, it is finished. Pero hindi ibig sabihin na magtatamad-tamaran tayo. Sa larangan po ng pagtatrabaho, tuloy-tuloy lamang po iyon. Pero sa konteksto ng kaligtasan, wala ka nang gagawin. It is finished. Kaya pala siya number 6 because number 6 in biblical numerics, it's the number of men. Kaya pag ang tao po, pag ikaw ay full of yourself, kaya darating ang panahon, itong Antikristo, di ba, siya ay 666. Masyado siyang punong-puno ng kanyang sarili. Kaya po siya ay Antikristo. Pakiramdam niya, siya na ang magliligtas at siya na ang may kakayahan para palitan itong si Kristo. Kaya siya ay Antikristo. Kaya siya full of himself. Pero buti na lang tayo po mga nanampalataya sa ating Panginoon. Tinapos na po niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman all you have to do, just believe and receive His gift of salvation. At ito po ang dahilan kung bakit atin pong kino-commemorate itong ating panahon na kung saan ay lubusan po nating maunawaan ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Now, isa pang tanong. Ano ba talaga ang isa pang dahilan bakit sinabi ng ating Panginoon, it is finished or naganap na? Isa pang dahilan. Alam niyo po, napakayaman na salita ng Panginoon. Nang minsan pong nawaglit at nahiwalay ang Panginoon Kristo, siya po ay 12 taong gulang pa. Naalala niyo po yung kwento? Kasama niya yung kanyang mga magulang, si Joseph at saka si Mary. At alam niyo po ba, after 3 days bago po natagpuan ng Panginoong Jesus, hinahanap siya ng kanyang mga magulang sa kanilang mga kakilala at mga kamag-anakan. Hindi po natagpuan ng Panginoong Jesus. And finally, after 3 days, natagpuan po ang Panginoong Jesus doon sa templo. Nakikinig, 12 taong gulang po siya. Hindi pa po siya nagtuturo, pero nagtatanong. Nakita niyo po, bilang bata, bagaman siya po ay Diyos na nagkatawang tao, alam niya yung kanyang kalagayan. Hindi po siya nagmamarunong, bagkus nagtatanong at nakikinig doon. So sundan po natin ang kwento at sasagutin po dito ng kasaysayang ito, bakit it is finished? Bakit sinabi ni Jesus, it is finished? Sundan po natin ang kasaysayan. Luke chapter 2 verses 43 until 49. Medyo mahaba po ito. When they had finished the days as they returned, the boy Jesus lingered behind in Jerusalem. And Joseph and his mother did not know it. But supposing him to have been in the company, they went a day's journey and sought him among their relatives and acquaintances. So hinanap po siya sa kanilang mga kaibigan at mga kamag-anakan. Verse 45, so when they did not find Jesus, yung him po dito, capital H, si Jesus, they returned to Jerusalem seeking him. Now, so it was that after 3 days, nakita niyo po, napaka-significant nung 3 days, no? Sa buhay ng Panginoon Jesucristo, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking them questions. Amen. So nakikinig siya and then at the same time, he was asking itong mga tagapagturo ng questions. Bagaman siya po ay Diyos na nagkatawang tao, hindi po siya nagmamarunong kasi bata pa po siya dito. Nagpapasakop siya, marunong siya magpasakop. Verse 47, and all who heard him were astonished at his understanding and answers. So when they saw him, they were amazed. And his mother said to him, Son, why have you done this to us? Look, your father and I have sought you anxiously. Then verse 49 tells us, and Jesus said to them, why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business?
Now, yung aking question kanina, ang tugon po dito is found in verse 49. What was finished when Jesus said it is finished? It's his Father's business. Next question, what was his Father's business? Yung kanya pong pagliligtas sa akin at sa inyo. Tapos na. So ibig sabihin, ang kaligtasan sa krus ng tapos na. It is finished. His Father's business is finished. Wala na po tayo alalahanin sa Diyos. Amen. At kasama po dito sa mga biyaya natin bilang mga anak ng Diyos, hindi na po tayo kasama sa anumang hahatulan. Hindi na tayo paparusahan. And that is good news. Biblical po ito. Romans 8 verse 1 tells us, therefore there is now no condemnation. Sa Amplified Version, yung no condemnation, no guilty verdict, no punishment to those who are in Christ Jesus. So church, if you are now in Christ Jesus, believe the good news that there is no more guilty verdict, no more punishment, no more condemnation. Kaya pala sabi ni Jesus, it is finished. Amen and amen. So ito po ang dahilan. Tinapos na ng Panginoon yung Father's business in saving me and saving you. Wow! So ibig sabihin, kung tayo po'y ligtas na, papapanghawakan po natin itong kaligtasan ito because this salvation that was given to us by God through His Son Jesus, it's a gift. So we can Grego, charis. Dito pa galing yung salitang karito. Charis. Yung word na karito, in Ephesians chapter 1 verse 6, ang Greek word po nito, karito, ibig sabihin, you are accepted. Actually, medyo weak po yung English na yun eh. But in reality, yung pong word na karito, ginamit din po ito kay Virgin Mary, ibig sabihin, you are highly favored. Ibig sabihin, lubos kang pinagpala. Hindi lang sa babaeng lahat. Kumbaga, sa lahat. Dahil tayo po'y nakipag-isa kay Kristo. So sabihin mo sa katabi mo, buhod ka, hindi na buhod, lubusan kang pinagpala. Amen. So finally, at the cross, Jesus finished His Father's business in saving you and saving me. Wow! Kaya po napaka-importante ng Holy Week. Kaya sabi ko nga po sa ating mga kapatiran, dapat every Holy Week, meron tayong service. At gagawin po natin itong hindi lang tradisyon. Gagawin natin ito until sa balik ng Panginoong Jesus. Mas maganda po, uma-attend kayo ng ganitong service. Kasi wag lang yung linggo. Maganda po yung mga ganitong pagkakataon kung pinagninilayan with your kapatiran sa church. Amen. John 17:2-4, as you have given Him authority, Jesus was speaking of Himself po dito, over all flesh, that He should give eternal life to as many as you have given Him. Kausap niya po dito ang kanyang Ama. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given to do. Which you have given me to do. So tinapos na po ng Panginoon. Kasi po, ibinigay siya ng kanyang Ama dito sa lupa. Alam po niya ang kanyang pakay at kalooban ng Ama. Siya lamang po ang anak na isinilang para magdusa at mamatay. Lahat po ng mga anak natin, wala tayong ganong layunin, di ba? Nung isinilang po yung aking mga anak, hindi ko sinabi sa kanila, pag isinilang kayo, kailangan kayong mamatay. O kaya kailangan kayong maghirap at magtrabaho at pagbayaran nyo yung mga pinakain namin sa inyo. Walang ganong magulang. Natatangi pong Ama, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo po'y tubusin kasi wala pong pamamagitan ng tao para iligtas ang kanyang sarili. For God so loved you that He gave His only begotten Son. Now, ang gagawin mo lang, believe that whoever believes in Jesus will never perish. Nakita niyo po yung word na never? Ume. Ibig sabihin ng ume. Double negation. Will never ever perish but have everlasting life. Amen. So atin pong pagbibigay ng panahon ngayon ay atin pong aalamin yung mga tagpo sa buhay na ating Panginoong Hesukristo at si Nicodemus. At alamin natin kung ano po yung gustong ipahatid sa atin dito ng ating Panginoon na kung saan dito sa usapan nila ni Nicodemus ay may kinalaman doon sa John chapter 3 verse 14. May parallel verse po ito sa lumang tipan, alamin natin. Pero bago yun, alamin natin, bakit nabanggit na ating Panginoong Kristo ito? At ano po yung biyaya at kapahayagan matatanggap natin? Lalo tigit sa panahong ito, no, na
talaga namang ang krisis ay hindi pa natatapos. Hindi lamang po sa mga drivers po ito, hindi usaping mga nagpapagasolina ito, lahat po damay po dito. Pero anong pwede nating ano yung pwede nating dahilan para talaga namang hindi tayo matatakot sa kinabukasan? Meron po ba dito natatakot sa kinabukasan nila? Ba't gumanon si Kuya Nep? Kung meron man, bro, papawiin ng Panginoon yan as you listen to the word. So tingnan natin ang tagpo at sasagutin natin, what is the significance or yung gustong i-represent ng bronze serpent on a pole? Amen? So pakinggan nyo po ito, huwag kayong bibitaw Pag-usapan natin, let's start with verse 1 of John chapter 3. Hanggang 14 po ito, medyo mahaba lang. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do the signs that you do unless God is with him. Verse 3, Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born again when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Verse 6, That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is a spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Now, ito pong verse 7, it's an imperative statement. Ibig sabihin, may kainalaman po ito sa verse 3. If you want to enter God's kingdom, it's a must for you to be born again. Kailangan maipanganak po tayo. Hindi lang tayo ipinanganak sa laman. Ito po yung first birth natin. For you, if you want to enter heaven, kailangan meron pong ikalawang kapanganakan. Yung po yung tinatawag na regeneration. Ipanganak ka mula sa iyong patay na spirito. Pag sinabing regeneration, or we call it born-again experience, it's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. Nung tinanggap po si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, yung iyong pong dating patay na spirito dahil po sa kasalanan ni Adan, ay nagkaroon po ng bagong buhay. Ang tawag dito ay born again, regeneration. It's an act of God. Wala po tayong ambag dito. Pagkilos ng Diyos. It's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So nakita natin doon yung triune God at work. Ang Diyos Ama, si Kristo at ang banal na Espiritu. Ngayon, bilang isang born-again Christian, kung kayo po'y babawiin ng buhay sa mundong ito, o sabihin natin ang New Testament language dito, kung kayo po'y matutulog na, at kung kayo po ay born again, definitely, kayo po punta sa langit. 100%, walang duda. Because the Holy Spirit now indwelling your born-again spirit. Kaya po sabi dito ng verse 7, do not marvel, sabi ng ating Panginoon Jesus kay Nicodemus, you must be born again. Then verse 8 tells us, the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Nicodemus answered and said to him, how can these things be? Verse 10, Jesus answered and said to him, are you the teacher of Israel and do not know these things? 11, most assuredly I say to you, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not receive our witness. If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? Then verse 30, no one has ascended to heaven, but he who came down from heaven, that is the Son of God, or the Son of Man, referring to himself, who is in heaven. Then ito yung ating key verse. Verse 14, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. So, ibig sabihin dito ni Jesus, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so, in like manner, kung paano daw po itinaas bronze serpent sa ilang, ganoon din daw po dapat itaas ang anak ng tao. Yung word po dito, even so, in the same manner. Now, bakit po kaya? Anong significance? Ano pong gusto i-represent sa atin? Bakit sinabi ito ng ating Panginoon Hesukristo? Now, I would like to give emphasis sa verse 14, mga kapatid. Kundi po, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man must be lifted up. Now, dito po sa church natin, and I pray sa lahat po ng mga churches, gaya po ng usapan namin kanina ni Teacher Nelly, the gospel is simply not about us, not about Moses, not about Elijah, hindi si Sister Elijah.
Hindi rin ikaw, syempre. Hindi si David. Hindi po kung sino mga apostoles. It's all about Jesus and His finished work on the cross. So kaya pala sabi ni Jesus dito, He should be lifted up. Amen. Siya lang. At siya lang dapat po nating minamasdan. Kaya pala sabi ni Apostol Pablo, ang gospel, according to 1 Corinthians 2 verse 2, "For I made the decision to know nothing that is to forego philosophical or theological discussions regarding inconsequential things and opinions while among you except Jesus Christ and Him crucified." So pag pinag-uusapan ng gospel, hindi po ito motivational talk lang. Kasi marami po ngayon nagpipreach. Lalagyan nila ng mga konting verses. Akala mo gospel na, but the truth is motivational talk lang yon. Yung bang tipong pinopronta niya yung sarili niya, nagayahin niyo mo yung mga ginawa ko, siya yung bida. Tapos magagamit ng mga verses, akala mo gospel na. Hindi po gospel yon. Pag sinabing gospel, it's all about the man, Jesus, and what He has done on the cross. That's the gospel. Kaya sabi ni Apostol Pablo, in New King James Version, "For I decided to know nothing except among you, Jesus and Him crucified." So nakafocus lang talaga yung spotlight kay Jesus and what He has done on the cross na marami pong benefits. Sino pong beneficiaries? Tayo. Wow. Now, pag-uusapan din po natin dito, bakit may mga mananampalataya na tila po, bagaman, I believe, ligtas sila, tinanggap nila ang Panginoon, pero bakit hindi po nila nararanasan yung mga breakthrough sa buhay? Sino po dito gusto magkaroon ng breakthrough sa buhay? Pailan lang kami. Naku, nalulungkot naman ako doon sa iba. Alam niyo sa Tagalog yung breakthrough? Tinignan ko sa Tagalog. Yung palang breakthrough sa Tagalog, pambihirang tagumpay. Ako naniniwala, tayo po mga mananampalataya, matagumpay na tayo, nananagumpay tayo. Actually, sabi ng Biblia, we are more conquerors in Christ Jesus. Amen. Now, naniniwala din po ako, ang tunay na mananampalataya, meron pong nilaan sa atin ng Diyos na breakthrough sa buhay. Tagalog, pambihirang tagumpay. Hindi ka lang basta nananagumpay. Ako gusto ko yun. At nararanasan ko yung by the grace of God. May sistema. At meron pong napakagandang panuntunan ng Diyos mula po sa ating mga pag-uusapan. At alamin natin, what does the bronze serpent on the pole represent? So gusto niyo malaman kung ano po ibig sabihin nun? And for the longest time, ang dami ko napakinggan ng message, parang sabi ko, iba pala yung mga natutuhan ko before. Pero dito po mamamangha kayo. At may kasama pong breakthrough ito sa buhay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kasi Jesus already said on the cross, it is finished. Hindi po niya sinabi, once again, hindi, it is almost finished, but it is finished. So kung may tinapos na siya, wala na tayong dapat ulitin. Amen? Halimbawa, meron pong ginawa yung nanay mo, sabi niya, nakapaglinis na ako, nahugasan ko na ang pinggan. Tapos makita nung nanay mo, naglilinis ka, naghuhusan ng pinggan. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo nire-respect yung ginawa ng nanay mo. Parang sinasabi mo sa nanay mo, nanay, madumi pa uulitin ko. Marami pang kalat Yung pinggan, uulitin ko, malagkit pa. Pero sabi ng nanay mo, it is finished. Pam! Nagbasag ng pinggan bigla, no? Kasi nagagalit na sa'yo. Pero ang Panginoon, hindi po siya ganon. So pag sinabi it is finished, tetelestai, wala ka nang dapat gawing mga finishing touches. Finished na Just have to honor, believe, na finish na po talaga. Amen. So, bagaman sa kwento po natin ngayon, bagaman nasaksihan na po ng mga Israelita ang pagliligtas sa kanila ng Panginoong Diyos. Dito po sa kasaysayan natin, yung binasa natin kanina, found in John chapter 3, verse 14. Meron po itong parallel verse doon sa Numbers chapter 21. Alamin natin kung bakit sinabi ni Jesus na just as the Son of Man must be lifted up. Diba sabi niya dito sa John 3:14, when Moses lifted up the serpent in the wilderness, in like manner, the Son must be lifted up. The Son of Man must be lifted up. So, saan galing po ito? Ito po ay galing sa isang kasaysayan, bagaman ang mga Israelita po ay nasa last leg na ng kanilang pagtungo sa Promised Land. So, ibig sabihin, mahabang panahon na nila pong nilakbay. At sila po ay nasa last stretch na. Papunta na malapit na sa Promised Land.
Pero sa kabila po ng maraming pagliligtas sa kanila ng Diyos, naranasan nila kung paano sila pinagyaman ng Diyos, pinakain. Pero sa kabila po nito, reklamador pa rin po yung mga Israelita. Ang reklamo po nila, 3 bagay lang. Una, wala kaming makain. Wala kaming mainom. At yung binibigay sa amin ng Diyos na manna from heaven, sabi nila, it's worthless. Alam niyo po yung manna from heaven, also known sa Biblia, it's the champion's bread. So pag kinain mo, daig mo pa yung tinola na kinakain ni Manny Pacquiao pag lumalaban ng boxing. This is the angel's bread. Yun po yung manna from heaven. Kasi pag kinakain po nila yon, hindi sila nanlalambot. Ang lakas nilang maglakad. Hindi sila, kahit po sila lolo't lola, nakakapaglakad. Wala kayong mababasa na yung mga lola doon kinakarga. Kaya yung version ni, yung pelikula ni Charlton Heston na 10 Commandments, may mali doon eh. Kasi may mga lolo doon na, at saka lola na kinakarga. Sa Bible po, walang feeble. Walang may arthritis. Yung si lolo at si lola naghahabulan. Ganon sila kalakas. And this is biblical. At the Lord provided them the champion's bread. Basahin natin para makita natin yung parallel verse ng John 3:14 dito po sa kasaysayang ito ng mga Israelita. At kung ano po yung mga sumunod na nangyari. Then, yung day dito, yung mga kababayan ni Moises na, Moses ng mga reklamador, na parang tayo rin. It typifies us. Bagaman, ang dami na natin nakitang pagdaligtas ng Diyos, but still, nasasanay po tayo sa pagrereklamo. Pero I believe yung mga taga-SGC, hindi mga reklamador yan. Tingnan mo yung katabi mo, hindi reklamador yan. Amen? Pero iba yung tawa ni Kuya Makoy, ha? Then they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom. And the soul of the people became very discouraged on the way. Verse 5. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? Kita niyo po, no? Yung sama ng puso ng mga taong ito, niligtas sila ng Diyos from Egypt. They were slaves in Egypt. Pero, wala silang, pwede natin sabihin na wala silang, napaka-ingrato nila sa Diyos. And even kay Moises. Nasa last leg na po sila ng pagta-travel, going to Promised Land. Tuloy natin ang pagbasa. For there is no food and no water, and our soul loathes this worthless bread. Grabe. Nakita po nila pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Now, mga kapatid, these people, for your information, they were under the old law-keeping covenant. So ito po mga taong ito, according to Deuteronomy chapter 11 verse 27, bigay ko lang po sa inyo. Binigay ko na to kanina para makita niyo totoo nga. Bilang mga nasa ilalim na kautusan, pag sila po hindi nakasunod, pag sila po nakasunod, they will be blessed. The blessing if you obey the commandments of the Lord your God. Verse 28, pag hindi kayo nakasunod, you will be cursed. And the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. At ito po ay pinapatutunan ng James chapter 2 verse 10. For whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. Now sila po ay nagrarant, reklamo ng reklamo, and of course under the old law-keeping covenant, may kaakibat po na sumpa ito. At alam niyo po yung matinding sumpa, inalaw po ng Diyos na ang mga reklamador na ito ay tuklawin po ng mga ahas, fiery serpents. Galit na mga ahas. Yung ahas pala nakakatakot na eh. Pero para magalit po yung ahas, sabi sa Bible, fiery serpents. Nag-aapoy sa galit siguro ng mga serpents. Alam niyo po kung ilan po ang mga namatay dito? Mga natuklaw? 14,700 Jews. Napakadami. So na-freak out po sila. Sundan natin ang kasaysayan. Still with Numbers chapter 21. This time, 6 to 7 na po tayo. So the Lord sent fiery serpents among the people. Bakit po? They were under the old law-keeping covenant. Pero church, sa atin po, hindi na mangyayari po ito. Because today, we are now under the new covenant of pure grace. Para po sa ating mga mananampalataya, huwag kayong matakot. Wala na po nakalaan sa inyong parusa ang Diyos. This is true. Because of what Jesus did on the cross. Kasi kung gagawin pa po ito ng Diyos sa ating mga mananampalataya, He is negating the finished work of His Son. Mas matindi po ang new covenant of pure grace kumpara sa old law-keeping covenant. Ibig sabihin, ang old law-keeping covenant nakabase po sa obedience ng mga nasa ilalim nito. Pero ang new covenant of pure grace, kung bakit tayo po ay blessed, it's based on
the obedience and performance of Jesus on the cross. Kaya tayo blessed. Amen? Nasusundan niyo po ako, church? So, wala kang magagawa. Under the new covenant, you are totally blessed. For all the promises of God, sabi ng 2 Corinthians 1 verse 20, for all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. So tayo po today ay sobrang blessed, not because of what you are doing o mga ginagawa po ninyo. No, it's all because of the perfect obedience and perfect performance of Jesus at the cross. Kaya tayo po recipient lang. So hindi po natin mararanasan ito. Kaya po wala tayong dahilan magreklamo sa buhay. Because you are greatly blessed and highly favored. Now, going back po sa mga taong ito, dahil reklamo silang reklamo, nagrarant sila sa Diyos, bagaman nasaksiyan po nila ang pagliligtas ng Panginoon, pero reklamo silang reklamo. And then, the Lord allowed itong fiery serpents. He sent fiery serpents among the people, and they beat the people, and many of the people of Israel died. 14,700 people po ito. And then, verse 7 tells us, therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you, Moses. Ito mo, no, pag nakakagat pala, bumabait eh. Pray to the Lord that He take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. Now, sa pangyayari pong ito, makikita natin, na buti na lang, hindi po na lahat na ating mga panalangin dinidinig ng Diyos. Meron ba kayong karanasan na nanalangin po kayo na hindi dinidig ng Diyos? Ako, I believe that God doesn't answer our prayers, but He over answers our prayers. Amen. For example, si Ate Jackie, nagpray ng husband. Hindi po sinagot ng Diyos yon. Ang binigay sa kanya ng Diyos, hunk. Nakita nyo, in-over-answer ng Panginoon yung prayer? Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Di, totoo po yan ha. Ito yung prayer mo. Ganito po kabuti ang Diyos. Ino-over-answer po yan ng Panginoon. Kasi ang minds po natin, ano lang eh, para bang ang babaw lang ng tao. Dahil alam ng Diyos na mas makakabuti sa atin, He will over-answer your prayers. Alam niya po yung what's best for you. Amen. Kaya po kami mga lalaki, kami po yung over-answer ng Panginoon sa inyong mga kababaihan. Amen. Parang walang nag-agree mga kababaihan. Kasi sa mga nanonood, mas marami pong babae dito, konti lang kaming lalaki. Kaya mga kalalakihan, samahan nyo kami dito. Now, ang panalangin po nila, buti na lang hindi sinagot ng Diyos. Going back sa kwento. Sabi ng mga nahagat dito, o hindi nahagat, natuklaw ng mga fiery serpents. Once again, Numbers 21 verse 7. Sabi nila, pray to the Lord that He take away the serpents from us. Sabi nila kay Moses. And then, Moses prayed to the Lord. Now, wala pong wisdom ito. Kasi, isipin niyo po ito in logic. Natuklaw na sila. Now, kung ang panalangin po nila sa Diyos at sinunod ito ng Diyos, nonsense. Kasi, kahit po, tanggalin na ng Diyos yung mga fiery serpents, natuklaw ka na eh. Nasa yun na yung kamandag, and eventually, mamamatay ka rin. Di ba, ganun din po tayo, pangkaraniwan, pag tayo po ay may mga problema, crisis, Lord, please po, tanggalin niyo po yung mga problema ito. Tanggalin niyo po yung tao niyang problema ko yan. Nandun tayo lagi, no? Nakatingin tayo doon sa krisis, sa problema. Pero buti na lang, hindi po iyon ang tamang pananalangin. Kaya po dito sa church, pag may problema tayo, sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin sa akin ang mga problema mo. Sabihin mo sa problema mo kung gaano kalaki ng Diyos mo. Kasi, amen, palakpakan natin ang Panginoon. Nung nakaraang anniversary natin, last November, naalala nyo, maraming churches ang hindi nakapag-church dahil ang lakas ng bagyo. Anniversary po namin dito yun, Nay. Wala pa si Nanay Rosemary noon at saka si Ate Nerissa. Ang lakas ng bagyo, pero nagse-celebrate tayo dito noon. Nag-post ako, sabi ko, huwag mo sabihin sa Diyos kung gaano kalakas ang bagyo. Sabihin mo sa bagyo kung gaano kalakas ang Diyos mo. At nakapag 2 services pa po kami. Praise God. So, ganun tayo dapat nananalangin. Hindi sinasabi sa Panginoon, grabe po, ang mahal ng gasolina, Lord. Diyos ko, paano matatakbo yung sasakyan ko? Pero umaandar ka naman. Now, tell your circumstances or problems about
Your Abba. So, sabi ng Diyos even kay Moses nung may problema, huwag mo sabihin sa akin ang problema mo. Kausapin mo problema mo. Yung mga tao dito, nakatingin sila doon sa mga sugat nila. And then sabi nila kay Moses, pray to the Lord that He take away these serpents. Buti na lang, hindi po sinunod ng Diyos yun. So mga kapatid, anong first lesson natin? Pag may problema po kayo, huwag niyo kausapin ng Diyos about your problem. Kausapin mo yung problema mo at ipakilala mo kung gaano makapangyarihan ng Diyos mo. Amen, church? Is this good news? Di ba, napapanahon, ano? So, pag may crisis, huwag mo kakausapin yung ang Diyos. Alam po niya yan at nakasulat na sa Biblia, in the last days, magkakaroon po ng mga tinatawag na birth pangs. Ito yun eh. Yung mga kahirapan. Ito po pa lang to, maliliit pa lang to na patikim. Pero the Lord has blessed us already. Remember, sabi ni Jesus, it is finished. Lahat ng provision, lahat ng healing, deliverance, already available. And it was made possible through the finished work of Christ on the cross. Amen. So, pag may problema, ang kausapin mo yung problema. In the name of Jesus, sakit, lumayas ka sa aking katawan. This is true. Dahil ako'y pinagaling na I am the healed of God. Sasabihin ng iba, ang weird nyo, Pastor. Sabi, okay lang na weirdo tayo sa mundo, pero sa harapan ng Diyos tayo weird. And we are in agreement with the word, with His word. Yun ang sabi ng Panginoon eh. So ngayon, may pinagawa po. Ay, dito muna tayo, tingnan natin yung parallel verse. Dito pala galing yun. John 3:14, once again. So ito yung kasaysayan na binalikan ni Jesus sa John 3:14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Now, going back sa verses 8 till 9, once again. So sabi dito ng mga tao, na tanggalin mo itong mga ahas na ito, pero may pinagawa po ang ating makapangyarihang si Yahweh kay Moises that time. Ang talino talaga ng Diyos, ano? At ito po'y sadyang napapanahon. Let's read this time, verses 8 till 9, still with Numbers chapter 21. Then the Lord said to Moses, bakit po nagsalita ang Diyos kay Moses? Because He prayed. Ano po yung prayer ni Moses? Yung sabi ng mga tao. Siguro sabi niya, Lord, tanggalin niyo daw po yung mga serpents. Then, the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on a pole. Now, bakit serpent? Ang serpent po sa Biblia, it's already judged. Hinusgahan na. Hinatulan na ang serpent. Bakit pole? It's a picture of the cross. Okay? Kaya di ba sabi ko kanina, pag nagbabasa kayo ng Old Testament scriptures, tingnan niyo po iyon, ano yung substance niya in the New Testament. Yun pong Old Testament is just a shadow, pero yung New Testament, it's the substance itself. Okay? Nakita niyo po. Serpent, nahusgahan na. Pole, yun pong pinapagawa ng Diyos kay Moises. And it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. So yun lang kasimple. Hindi ko kailangan tanggalin ng mga ahas kasi pag tinanggal ko yan, natuklaw na kayo, nasa inyo na yung kamandag, eventually mamamatay kayo. So, ang sistema ng Diyos, sabi niya kay Moises, gawa ka ng fiery serpent, ilagay mo sa pole. It's a picture of the cross. And everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. Verse 9. So Moses made a bronze serpent. Bronze po, yung tanso sa Biblia, it's a picture of judgment. Okay? Judgment. And put it on a pole. And so it was, if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. Amen. Amen. Galing. Now, tingnan niyo po itong Galatians 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Now, hindi po aksidente na ating Panginoon Jesucristo nilagay sa krus. Alam niyo kung bakit? Di ba, nung siya po ay nasa krus, hindi siya nakatapak sa lupa. Suspended siya. Floating. Hindi rin po siya dumidikit sa langit. Suspended siya. Bakit? He became a curse for you and for me. Paano siya naging curse? Tayo po yung mga sinumpa. And Christ has redeemed me and you from the curse of the law. Ano yung curse of the law? Di ba sabi ko kanina, pag kayo po hindi nakasunod sa kautusan, may kaakibat at sumpa. Naalala niyo po yung kanina? But praise God, Jesus at the cross redeemed us from the curse of the law. Sabi nung talata, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree.
So, kaya pala siya nilagay sa krus ng Kalbaryo. Now, church, may dahilan. Kasi po, ang bawat tao po ay nasa ilalim ng sumpa ng kautusan. So, hindi lamang po tayo tinubos sa ating mga kasalanan. Na pangkaraniwan po pag Semana Santa, yun po ang laman ng ating isipan. Which is true naman talaga. Pero mga kapatid, kasama po sa scope ng kanyang kaligtasan, you and I, we were redeemed from the curse of the law. Si Jesus po, floating. Kasi ginawa po siyang kasalanan. Di ba yung mga tao po pag may nagawang kasalanan sa boss nila or sa kumpanya, anong ginagawa sa kumpanya? Yung taong yon. Nilalagay siya sa status na floating. Pag tinanong mo, "Uy, bro, balita ako na ano ka daw, na-promote ka." "Oo nga, floating ako eh." Talaga, literal na naka-float. Pag sinabing floating, si Jesus nakahang sa tree, hindi siya tinanggap ng langit. Kasi siya po ay naging kasalanan. Hindi rin po siya nakatapak sa lupa dahil hindi siya katanggap-tanggap ng mundong ito. Because Jesus on the cross became sin. He took our place at the cross. Tayo po dapat yon. But praise God, dahil ang hinihingi lamang po ng kapatawaran ng kasalanan, dugo, pwede na lang sugatan si Jesus eh. Pero kaya pala siya nilagay sa krus ng Kalbaryo. He was hanged on the cross to redeem us of the law. So ibig sabihin, wala na po tayo sa ilalim ng sumpa ng kautusan. At alam niyo po yung sumpa ng kautusan? It's written in Deuteronomy 28, verses 15 until 63. Ganong kahaba yung mga sumpa. Basahin niyo po, wag ngayon sa bahay pag uwi niyo mamaya. Ganong karami yung mga sumpa. Sobrang dami. Pero tayo po ay redeemed from those curses because Jesus was hanged on a tree. Amen. Now, once again, Numbers 21, verse 7b. Pray to the Lord that He take away the serpents from us. Buti na lang, hindi po ito ginawa ng Panginoon. Amen. So ano pong gusto ipahayag sa atin, mga kapatid? Gusto ng Panginoon, pag meron tayong mga problema, krisis na kinakaharap, huwag kayong tumingin sa mga tuklaw ninyo. Huwag kayong tumingin sa mga sakit na meron kayo. Ano gusto ng Panginoon sa atin? Tingnan natin itong bronze serpent on a pole, which typifies Jesus on the cross. Na kung saan tinanggap po niya lahat ng punishment, lahat ng judgment, and He became a curse in our behalf. Wow. Yun pala ibig sabihin ng bronze. Amen. Now, ang sino man pong titingin dito ay mabubuhay. So, ibig sabihin, Pastor, kahit may mga natuklaw na, pag tumingin lang doon sa bronze serpent, mabubuhay po sila. Amen. Yun po ang sabi ng Biblia. Now, dito muna tayo. Then the Lord said to Moses in verse 8 ng Numbers chapter 21, "Make a fiery serpent and set it on a pole, and shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live." Wow. Praise God. Then, 1 Peter chapter 2, verse 24. Jesus Himself bore our sins in His own body on the tree. That's a pole. That we, having died to sin, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Wow. So yun ang significance, church. Tinuturo sa atin, if you want to experience breakthroughs, wag po kayong tumingin sa inyong paligid horizontally. Naalala niyo pinag-usapan natin last Sunday? Huwag kayong tumingin sa inyong mga sugat. Huwag kayong tumingin sa inyong mga sarili. But gaze unto the man who received all their judgment, curses, and punishment at the cross. Siya po yung serpent doon. Yung serpent po judge na. So, ibig sabihin si Jesus, bagaman siya po ay anak ng Diyos, hinatulan na po lahat ng kasalanan ng sanlibutan, ibinuntun po ng Diyos sa kanyang katawan. Jesus did not become a sinner. Hindi po siya naging makasalanan. He became sin at the cross. Because Jesus, kung bakit po siya holy, di ba? Kumakanta tayo nung holy, holy, holy. Do you know bakit po holy, 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 thrice holy? Because number one, Jesus knew no sin. Number two, Jesus, in Him is no sin. And third one, He did no sin. Kaya po siya ay banal, banal at banal. Amen. So, mga kapatid,
Inahanap ko dito yung, dali lang po mga kapatid Kaya pala sabi dito ng John chapter 3 verse 14 until 15. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Now, this is something to think about. The bronze serpent, Kuya Emma, nakita mo ba dyan true to think about? Hindi ko ma-tsempohan Yung the bronze serpent, para makuha nila. The bronze serpent on a pole typifies our Lord Jesus Christ as He became a curse for us on the cross. Yun po ibig sabihin nun. Okay? Sige. Dito na po tayo. Balikan natin ating question for today. What does the bronze serpent on a pole represent? The bronze serpent on a pole typifies our Lord Jesus Christ as He became a curse for us on the cross. And this is our solution, church. By turning your gaze toward the bronze serpent on the pole, the image of Christ on the cross bearing the curse, punishment, and judgment, it is through this revelation of grace that our breakthroughs happen. So, ibig sabihin, sa mga panahon po, lahat ng panahon ng buhay natin, you have to focus your eyes hindi po sa mga problema, hindi sa mundong ito, but unto Jesus. Meron po isang passage sa Biblia, it's found in Psalm 91 verse 16. Meron pong revelation dito. With long life, I will satisfy him, sabi ng Diyos, and show him my salvation. Sino po dito ang gusto ng long and satisfying life? Raise your hands. Hindi lang basta long may mga taong long ang buhay, pero nakahiga sa folding bed. Ayoko ng ganong klaseng long. Dito po sabi ng Biblia, with long life, I will satisfy him. Now, what's the revelation? Pastor, gusto ko pa magkaroon ng long and satisfying life. Sabi ng verse, you have to only gaze upon God's salvation. And the word salvation in Hebrew, the Old Testament was written in Hebrew. Tingnan po natin yung word salvation in Hebrew. It's sino si Yeshua? Si Jesus. Kaya pala sabi ni Jesus in John 3:14, just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so as the Son of Man be lifted up. Bakit po siya dapat itaas? Para siya lamang po ating tignan. Gaya po nung pinag-usapan natin 2 Sundays ago, sa Noah's Ark, punong-puno ng problema yung labas ng vessel. Hindi po nag-provide ang Diyos hindi po siya nagpagawa ng bintana, horizontally speaking. Ang pinagawa lamang po ng Diyos yung roof opening. Para ang gusto ng Diyos, kahit may problema sa inyong paligid, nakatingin ka lang hindi dito sa demand, nakatingin ka doon sa supply. At pag tinaas natin ang ating Panginoon, ibig sabihin, siya lang ang ating titignan. At pag tinignan natin siya, we focus our attention upon God's salvation, who is Yeshua, Jesus Himself, you will experience long and satisfying life. Now, is this a breakthrough? Yes. Kasi marami rin mananampalataya sa akin, I believe, ligtas po sila. Pero I believe na hindi rin po kalooban ng Diyos na maigsi lang ang buhay natin sa mundong ito. Gusto niyo po ba sandali lang ang buhay po ninyo? Gusto mo ba, Kuya Nep? Ilang taon mo gustong mabuhay? Mga 200, yung mga, wala na yung mga batchmates mo, yung ikaw na lang mag-isa talaga. Pwede yun. I believe that. Pero kung ayaw mo ng buhay dito, Lord, gusto ko na umuwi. Depende po sa inyo yun. Amen. Now, tuloy po natin. Balikan natin yung kanina, John chapter 3, verse 14. May kinalaman sa Galatians 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Amen. Having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Na po ba ito? Amen. So, ibig sabihin, bakit kailangan po niyang isampay sa krus ng Kalbaryo? I'm saying this with all reverence. Kasi sabi nga ni Jesus, di ba, in John 3:14, as Moses lifted the serpent in the wilderness, even so the Son of Man must be lifted up. And it happened at the cross. He was lifted up para maging sumpa alang-alang sa atin. Sinumpa siya, kamit niya yung sumpa para tayo po itubusin sa lahat ng mga sumpa ng kautusan.
Now, ginawa na po ito ng ating Panginoon at the cross having become a curse for us, for it is written, curses everyone who hangs on a tree. This is verse 13 ng Galatians 3. It already happened. Ito na yung breakthrough. Kapag tayo pala itong system, mga kapatid, ito yung revelation. Kung ano man pong problema meron kayo, bagaman, parang, pastor, ang daling sabihin eh. Pero by faith, mga kapatid nahaharap tayo iba't ibang mga krisis ng buhay, meron kayo iba. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin, huwag natin tignan yung sugat natin. Huwag natin tignan yung ating nakaraan. Huwag tayong masyadong introspective sa sarili natin. You have to gaze upon the beauty of Christ and what He has done on the cross. So huwag kayong tumingin. At huwag nyo idalangin, Lord, tanggalin niyo po yung mga problemang yan. Yung problemang yan, nag-iwan na rin po ng kamandag yan. And eventually, papatayin kayo niyan pag lagi kayo nakatingin. Now, ang sabi lang sa atin ng Panginoong Diyos, tignan mo lang yung aking anak na kung saan doon sa krus ng Kalbaryo, sinumpa, inakin niya lahat ng pagdurusa, inakin niya lahat ng hatol on your behalf. Siya po isinumpa gaya ng bronze serpent on a pole. Saan po siya isinumpa? Doon sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa atin. At kapag ginawa daw po natin ito at pinaniwalaan that indeed, Christ has redeemed us from the curse of the law, kapag hindi ka tumitingin sa iyong mga problema, breakthrough will be experienced. Now, going back to this verse, Galatians 3:13. Yung verse 14 po nito, tignan natin. Ang ganda po ng revelation. Kagabi ko lang nakita habang inaaral ko po ito. Lord, ito pala yung breakthrough na nakakaligtaan ng mga maraming mananampalataya. Kaya hindi po nyo nararanasan ng breakthrough is because lagi po natin binabalikan yung ating buhay in the past. Nakatingin tayo lagi sa tuklaw ng mga nakaraan. Pero kapag tinignan natin, Lord, bagaman may problema, pero aasa ako sa iyo. Hindi ako titingin sa bintana ng aking paligid. Hindi ako titingin sa demands ng mundong ito. Patitingin ako sa iyo bilang aking supply. Ikaw sabi mo, it is finished. You already provided for me healing, deliverance, and even provision. Now, pag tumingin ako sa iyo, sabi ng Galatians 3:14, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles. Might, do you see the word might? Ibig sabihin, may potential. Hindi po siya automatic na darating. So darating siya kapag tinignan mo ang Panginoon Jesucristo. That the blessing of Abraham. Now the question is, mayaman po ba si Abraham? Amen. And we are the seeds of Abraham. So upon gazing, focusing your eyes upon Jesus and what He has done on the cross, the blessing of Abraham might come upon the Gentiles. Yung word na may, tense ng might. Ibig sabihin may potential. Now, if you believe this, di ka titingin sa pangailangan ng mundo. If you will, sabi nga ng Matthew 6:33, ano yung Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, food, drink, shelter, at ng inihingi ng tao sa mga makamundong tao, will be added unto you. Yung hinahabol ng mundo, huwag mo habulin yun. When you seek first God's kingdom and His righteousness, pag tumingin ka sa bronze serpent on a pole, all things will be added unto you. Kahit mahal ng gasolina, Pastor, yes, all these things. Kasama po doon ang all eh. Bakit hindi dumarating, Pastor? Kasi nga nakatingin ka sa sugat mo eh. Nakatingin ka sa tuklaw. Kaya walang. Pero pag hindi kayo nakatingin sa tuklaw, and all these things will be added unto you. Nandun ang breakthrough. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Oh, praise God. So, church, ito yung promise sa atin. By faith. Napapanahon po mga kapatid, ano? At sa panahon natin sa ngayon, you have to focus your eyes upon the bronze serpent. It typifies our Lord Jesus Christ. He was cursed, punished, and judged at the cross. At kapag tinitingnan po natin to, you are prioritizing Him and His righteousness. Ano pong susunod na mangyayari? Breakthrough. And all these things will be added unto you. Kaya pala hindi po tayo pinagkukulang. Kaya pala hindi tayo nalulungkot. Pastor, nagpapanggap ka. Totoo po yun. Minsan nalulungkot tayo, pero pag naalala mo, Lord, pinagdusahan mo na lahat sa krus eh. Bakit ako matatakot? Sabi mo, it is finished. All I have to do, just believe it and receive from you. Provision, kasama po dyan ng healing. Diba? Sabi nung
Numbers chapter 21, binasa natin kanina. And all of those people who were bitten, na tumingin po dun sa broad serpent, they lived. Nabuhay po sila. At gayon din po tayo. Hindi lamang po tayo makakaraos sa buhay na ito. Kaya pag tinanong kayo mga kumarin nyo at pare nyo, huwag yung sinasabi pag kinumusta kayo, pare, pareng Nep, kumusta? Huwag mong sasabihin, eto pare, nakakaraos. Hindi po kayo nakakaraos. Ikaw ay lubusang pinagpala ng Diyos. And this is your breakthrough. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid na nanonood online, claim your breakthrough upon gazing to the finished work of Christ on the cross and to the man, of course, Jesus. Huwag po tayong tumingin sa sugat na ating kinakaharap. Huwag kayong tumingin sa krisis. Malulungkot po kayo. Ito po ay, naniniwala ako, ay panilin lang ng kalaban. Nakasulat na po sa Biblia yan. Mangyayari po yun in the last days. But I would like to encourage you. Patuloy po nating pagmasdan ang ating Panginoon. At matututuhan po natin pagmasdan yan kapag kayo pinag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero kung babad po kayo sa television, sa politika, sa kung ano man po mga teleserye nakakapagpahina na inyong kalooban, hindi po ninyo mararanasan ang breakthrough sa buhay. And before we sing, napapangunahan po tayo ng praise and worship, gusto ko muna pong imbitahan kung kayo po, kung meron man dito o manonood online na wala pa pong relationship with Jesus, I would like to encourage you today, tanggapin po natin ang Panginoon. Sabi nga in Romans 10 verse 9, sabi ng Diyos, if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. At ang totoo, on Sunday, we'll be celebrating Resurrection Sunday because Jesus was raised by His Father from the dead. Now, pray this prayer with me. Ang sa gayon, maranasan po natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Sabihin niyo po ito sa inyong mga pusong nakabukas at buksan din po ninyo inyong mga labi sa bayan ng panalangin ito. O Diyos, kinikilala ko po aking sarili. Makasalanan, walang kakayahan. Kaya naman, sa oras pong ito, Jesus, kinikilala kita, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong pagdurusa hanggang kamatayan, sa iyong kamatayan, winakasan na aking kasalanan. At hindi po kayo nanatiling patay dahil makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Salamat po. Dahil ang iyong pong pagkabuhay na maguli ay pagpapatunay na ako'y pinaging matuwid na sa harapan ng aking Ama. Salamat po, O Diyos. Salamat, Ama, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat din po na ako'y mabubuhay dahil ako'y titingin sa kayamanan ng langit. At yan po ang iyong anak na si Jesus. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Welcome to the family of God. Kung tinanggap niyo po at sumabay kayo sa panalangin ito, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po tayo, church. At tayo po ay samahan natin ang praise and worship team. Habang inaawit po natin ang awit ito, minsan pa, Hindi ang mga pako ang nagpanatili sa krus kay Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos. At sa kasalanan tayo'y tinubos. Hindi ang mga pako ang nagpanatili Sa krus kay Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos. At kaligtasan kanyang kaloob. Hindi ang mga pako ang nagpanatili sa krus kay Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos. at sa kasalanan, At sa kasalanan tayo'y tinubos. At kaligtasan kanyang kaloob. Buhay niya sa ating. 'Di ang mga pako ang nagpanatili sa krus kay Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos. At sa kasalanan tayo'y tinubos. At kaligtasan kanyang kaloob. Buhay niya sa ating hinandog.
natin inawit yung song na yan. Na sa katotohanan po, gaya po ng sinabi ko kanina, salamat sa Panginoon sa Pasko. Kasi kung wala pong Pasko, hindi po magaganap ang kamatayan. Salamat po na hindi po nanatiling patay ang ating Panginoon dahil after 3 days, siya po ay nabuhay na magbalik. Pero salamat sa krus. Yung pa rin significance ng bronze serpent on a pole. Buti na lang, buong pusong nilayo ng ating Panginoon Jesucristo na siya po ay isilang at magdusa at tumatong sa kamatayan at siya po ay nilagay doon sa pole, doon sa krus para sa ating katubusan sa lahat ng mga bagay. At ito po ay sadyang napapanahon. Minsan pa, before we pray, before I pray for you, gusto ko pang pagyamanin natin sa ating mga isipan. Ito pala yung significance ng krus, mga kapatid. Habang inaawit niyo po ito sa inyong mga isipan, kung bakit sinabi ng Panginoon, once again, it is finished, tetelestai, kala, naganap na. Ibig sabihin po, kung kayo po may karamdaman, even po ang healing is already available. And that's the truth. May ibang tao hindi naniniwala, pero sabi ni Jesus, it will only happen to those who believe. So kung kayo po naniniwala that even healing is already provided sa krus, believe it. Sabi ng Biblia all you have to do, receive it. Kaya po natin ginawa yung communion kanina. Yung tinapay katawan ng ating Panginoon Jesucristo na nabugbog, nawasak sa krus ng Kalbaryo. Alang-alang, kapalit po nito yung kalusugan natin. Yung saro, habang iniinom po natin kanina, nagpapasalamat tayo that we have been forgiven from all our sins. Because sabi po ni Jesus in Matthew 26 verse 28, "For this is my blood of the new covenant which is shed for many for the remission of sins." Hindi po for the remembrance of sins, na pangkaraniwan laging ginagawa ng maraming churches. Kung kayo po isa sa mga nire-remember ang sin every time you partake of the Holy Communion, mali po iyon. Sabi ni Jesus, is for the remission of sins. So as we commemorate Holy Week, this week, kung kayo po isang mananampalataya, keep believing that you are the healed of God and also you are the righteousness of God in Christ Jesus. Dapat lagi tayong nakatuon doon sa krus, doon sa bronze serpent. Na inakina po lahat ng ating Panginoong Jesus, ang sumpa, pagdurusa, paghatol on our behalf. So ibig sabihin, kung meron man po nag-aaray sa problema sa mundo, huwag niyo pong titingnan yon. Huwag niyo tingnan ang mga tuklaw, ang mga sugat. Huwag niyo ipanalangin, Lord, alisin niyo na yung problemang yan. Hindi po yun ang sagot. Ang sagot, you just have to gaze to Jesus and His finished work on the cross. And you shall live. Amen. So ngayon po, para, even po sa mga nanonood online, para mapawi po ang mga takot ninyo, I believe this is no accident. Hindi po aksidente na napunta kayo ngayon or nanonood kayo. Napakabuti po ng Diyos at sobrang mahal na mahal kayo ng Diyos. Gusto niya, kahit po magulo ang mundo, relax tayo, believing that Jesus said it is finished. Everything is already provided for us. So relax lang tayo at nagtitiwala. Amen. So I would like to pray for you. Pwede po ba yun? Papanalangin ko kayo. And consent yourselves to be embraced and be loved by God. Pwede po ba yun? Payakap tayo sa Panginoon. Aba, salamat po sa pagkakataong ito. Thank you, Lord, for giving us this awesome revelation. Na hindi pala sagot sa aming buhay na tanggalin ang mga problema, hindi po yun ang sagot. Dahil since we are still living in this fallen world, yung po mga problema ito ay talagang darating at darating. At marami pa na mga dumarating. Samot-saring krisis, problema. Pero hindi sagot yung tatanggalin niyo po ito. Salamat dahil binigyan mo kami ng isang napakamakapangyarihang kapahayagan. Na bagaman may mga problema, krisis kami kinakaharap. All we have to do is gaze to your finished work on the cross. Gaze to your Son on the cross. Dahil Panginoon, salamat sa krus. Lahat ng mga bagay na hindi po karapat-dapat sa Kanya, masasamang bagay na dapat sana kami po ay magpasan. Inangkin niya po ito lahat at binunto niyo ito sa Kanyang katawan. Kasama na aming mga kasalanan, sakit,
at anuman po mga bagay na hindi mabubuti, which of course you did not deserve, so that we might receive all the good things in this life that we do not deserve. Thank you, Lord, for your awesome grace. At dalayan ka po sa pagkakataon ko ito, lahat ng mga nanonood sa amin, and even po sa mga tao dito sa church, magkaroon po kami ng mayamang kapahayagang ito, na wala na pong dahilan kami po ay kabahan, matakot sa aming kinabukasan. All we have to do, amin pong itutuon aming mga mata sa iyong anak na si Kristo. At sino mang pagmamasdan ang iyong bugtong na anak at ang kanyang mga tinapos na gawa sa krus sa Kalbaryo ay mabubuhay. Salamat. Mga kapatid, akinin po natin ang buhay na ito. Buhay na malayo sa anumang takot at pangamba. Salamat sa iyo, O Diyos. And even, Lord, we pray for those people who are experiencing itong samot-saring mga sakit at karamdaman. In the name of Jesus, we believe also, Lord, even ang healing, Lord, provided na po sa krus ng Kalbaryo. And we receive it. Sa mga kapatid natin may mga karamdaman, receive your healing. Today is your healing day. And say this, declare, I am the healed of God. Amen. Salamat, O Diyos. Thank you for the cross. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Banal na Espiritu, for teaching us. And this we pray. We thank you in Jesus' name. Amen and amen. See you on Sunday. Stay blessed. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.